ano yung ating mga ginagawa siguro Kap para maipaalala sa mga residente natin yung paggalang sa ating pagka-Pilipino and watawat ng Pilipinas, Kap? Sa aming barangay, every June 12, talagang ino-observe man namin yung flag month na yun. At may color kaming dinidisplay sa barangay. Pangalawa, may batas para bilang patriotism. Kailangan talagang maipamuka sa mga kabataan na ang Independence Day talagang dapat ipagsilibrar sa pamamagitan ng pag-display ng mga flag. Iyon po ang ginagawa sa barangay. Okay po yun. Pero sa inyo, Kap, sa part nyo bilang barangay captain and mga barangay official ng Karuyaruyan, paano nyo, Kap, tinuturuan yung mga bata or mga kabataan sa barangay na igalang, halimbawa, yung watawat ng Pilipinas, yung ating pagka-Pilipino, may mga, halimbawa, may mga flag ceremony ba tayo, Kap, araw-araw sa barangay hall, Kap Jerry? Kabataan, lalong-lalo na dito, mayroon dito mga tinatawag na binibigay ng mga flaglet para nila maalala kung ano ang kahalagahan ng Independence Day. Dito naman sa barangay, para maalala ng mga kabataan ngayon, kailangan naka-display yung tinatawag na color. Paikot yan sa barangay, may mga malalaking flag para igalang at bilang isang Pilipino dapat nating tangkilikin ang bayan natin sa pamamagitan ng paggalang sa ating bandila. Okay po, yun. Sa ito, Kap, sa ilalim ng isa nating batas ngayon, kung pamilyar kayo doon sa Heraldic Code, yung paggalang sa watawat, siguro, Kap, ano ba yung sa tingin ninyo responsibilidad ng barangay? Pag halimbawa may nakita kayong lumabag sa tamang pagtrato sa watawat ng Pilipinas, Kap Jerry? Na dapat ma-educate yung mga kabataan, lalong-lalo na kung kinakanta natin ang lupang hinirang sa eskwelahan man o sa barangay, kailangan tayong huminto at mag-breast arm para sa paggalang ng ano. Ngayon, kung may mga huli kami na hindi gumagalang sa bandila, kinakailangan i-counsel kasi sa panahon ngayon, bibihira na yung nagka-counsel, hindi katulad ng araw na talagang sa school, talagang itinuturo kung paano ginagalang yung bandila natin. Opo, yun. Para sa inyo, Kap, bilang barangay captain na mumuno dito sa Karuyaruyan, ano ba, Kap, ang ibig sabihin ng kalayaan? Yan, para sa inyo, Kap, na sinisimbolo naman ng watawat natin para sa mga residente po dito sa ating barangay, Kap Jerry. Ang kalayaan talaga dapat bibigayan sa bawat isang Pilipino. Kaya freedom. Sa panahon ngayon, yung freedom nakakaligtaan natin because of the influence ng mga malalaking tao. Yung kalayaan mo, yung rights mo, nakakalimutan yun dahil sa mga maling impormasyon na ibinibigay ng mga malalaking politiko. Ngayon, yung kalayaan natin na magsalita, kalayaan natin na magpuna, kalayaan natin na hanapin ang mga pundong nawawala sa barangay, at kalayaan din natin na dapat yung mga programa ng barangay dapat nakikita ng taong bayan. Okay po yun. Paano nyo, Sir o Kap, sinisiguro na yung mga programa natin, halimbawa sa peace and order, sa kalusugan naman, and even siguro sa pagtulong or sa ayuda natin sa mga residente, nakakatulong para maramdaman ng tao na talagang malaya sila, Kap Jerry? Unang-una, kinakailangan yung isang komunidad o barangay, kailangan ma-observe yung tinatawag na peace and order. Yung may mga isolated problem sa mga barangay, pero kinakailangan nasasawata ka agad yun at nabibigyan ng lunas, nabibigyan ng informasyon ang mga tao para sa kanilang kalayaan at karapatan. Sa peace and order naman, ang pinakapuno ng pagpalakad ng peace and order is di punong barangay. Kaya mayroon tayong barangay synod, may committee and peace and order, yung mga zone leader,
na nagbibigay ng impormasyon sa atin sa katahimikan ng ating komunidad. Yun po yun. Okay po yun. Ito, Kap, last ko na lang na tanong bago ko naman ilipat kay Bombo Kim sa aking partner yung pagtatanong po sa inyo. Ito, Kap, marami kasi, Kap, mga barangay ang may aesthetic na logo na may kulay ng watawat. Kayo, Kap, sa Karuy-Ruyan, halimbawa, dumadaan ba kayo, Kap, sa approval naman nung halimbawa nung NHCP bago gumawa yung ganito ng sa ating barangay, Kap Jerry? Dito sa Karuy-Ruyan, bibihira yun. Hindi, wala akong nakita ng gano'n. Talagang dito, kasi unang-una, lahat ng mga naninirahan sa aming barangay, aware kasi nandyan po baga ang 9th ID Division. So kung hindi man masawata ng barangay, yung mga army, yung mga pulis na nagdadaan, pwede silang mapagsabihan kung mali yung ginagawa nila. Okay po. Very well said, Kap. So ito, Kap, ibigay ko naman kay Bombo Kim sa aking partner ngayon ang opportunity para magtanong sa inyo. Bombo Kim. Hello Sige po, Kap. Bombo Kim Ramos po ito from Bombo Radyo Naga ulit, and welcome po dito sa programa, sir. Siguro matanong ko lang po, Okay. dito kasi narinig namin itong counseling para po dun sa hindi sumusunod sa panuntunan sa paggalang sa watawat, if di ako nagkakamali. Ano pong specific process o klaseng counseling po yung ginagawa natin? And ano po kaya yung expected na result natin nito, Kap, from our dun sa mga violators po na tinatawag natin? Kasi sa barangay, mayroon tayo dito mga tinatawag na different committees, especially na mayroong mga violation. Katulad niyang violation sa pag-observe ng bandila. Now, pag yun nakita ng isang barangay tanod, isang barangay official, dinadala po dito yan sa barangay at si kapitan ang mag-i-explain sa kanila kung ano ang kahalaga ng bandila o dapat kailangan natin igalang ang bandila bilang isang tunay na Pilipino tayo. Kasi kung hindi natin makakounsel yan, mostly sa nakikita ko kasi, pinagbabaliwala na lang. Or for example, yung kalsada, nagkakanta ng lupang hinirang ang isang barangay o ang isang eskwelahan, binabaliwala nila yun. Daan sila ng daan kahit may ingay. So kinakailangan masawata natin yun. Pag kumakanta ng lupang hinirang ang isang institusyon ng gobyerno, kailangan lamang tayong huminto dahil sa paggalang ng bandila. Siguro last na lang po sa akin, Kap. Gaano po ba, kamustahin ko yung non-compliance na ganitong pagrespeto sa watawat at sa flag ceremony po, Kap, nitong ating mga residente o yung mga nanonote natin na nakikita nating hindi po residente ng ating barangay pero nakikita nating may violation. Gaano po kalala yung non-compliance or siguro otherwise yung pagsunod po sa mga panuntunan as prescribed by the Heraldic Code of the Philippines? Kasi kailangan natin ipaintindi sa sino mang tao, kabarangay natin, dayuhan man yan, na hindi nagko-comply sa paggalang ng watawat. Unang-una, basahin po natin yung ley. Basahin natin law. Mayroong law po niyan na dapat any Pilipino na hindi sumunod, mayroong specific sanction po yan. So doon natin i-explicar sa kanya, not necessarily for drastical, pero kailangan natin mahinahon lamang ang pagpapaliwanag natin sa kanila para nila maintindihan at matutunan para sa ganun, sa susunod na makakakita sila ng ganun, baka lamang sumunod na sila. Yan, Kap. Thank you very much po. Ibabalik ko na po kay Bombo Care ang mga pagtatanong. Okay, balik sa akin, Kap. So ito mga second to the last question na lang, Kap. Para sa inyo, Kap, ano ang masasabi nyo naman sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, especially sa gobyerno natin? Kung siguro, Kap, kung i-rate mo siya personally, halimbawa on a scale of 1 to 100, 100% ba siya para sa'yo, Kap? Okay o hindi? Kap Jerry? Sa akin bilang punong barangay, unang-una, yung paggalang sa watawat o paggalang sa bandila, isa na rin sana yung panatuntunan na igalang mo rin yung kapwa mo. Sa nangyayari ngayon, nawawalan
sa aking impresyon, nawawala ang credibility ng mga nakaupo sa gobyerno kasi ang nakikita ko, puro personal interest lamang ang ginagawa nila. Di ba kailangan kaya ka nakaupo dyan? Ang importante na ibigay mo yung tinatawag na basic services ng tao. Ano yun? Sinabi ko na noon, yung social, yung infrastructure, development, yung environment, yung mga pangangailangan ng tao, dapat ma-address mo sana yan. Now, hindi mo yan ma-address dahil barangay ka lang. Kapos ang budget mo. So maraming paraan para ma-address mo yan. Kung kaya, yung paggalang sa watawat at paggalang sa kapwa-tao, dapat iisa rin lang yun. Ngayon, kung wala kang paggalang sa watawat, wala ka rin paggalang sa kapwa-tao. Pag nakamali ka o ikaw nanunungkulan sa gobyerno, na puro lang iniisip mo, baka iniisip mo tama yun, na hindi mo pinagkukonsulta ang tao, baka doon tayo nagkakamali. Doon tayo nagkakawatak-watak, doon tayo hindi nagkakaisa kasi mayroon tayong kanya-kanyang agenda sa buhay. Yun lang po ang masasabi ko. Okay, very well said, Kap. So ito, Kap, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro kung meron tayong iiwan na mensahe naman sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay o mga constituents in connection po dito sa ating pinag-usapan, especially kung paano nila igagalang, pahahalagahan yung mga bagay na may kinalaman sa ating identidad. Sige, Kap, ibigay ko sa inyo ang linya. Go ahead po. So, ang para sa akin bilang punong barangay, ibigay natin ang sa abot ng ating makakaya ang kinakailangan na unang-una ay respeto. Kung tayo'y nagre-respeto sa bandila, ganun din, respetuhin natin ang institusyon kung saan tayo nakalagay. Pangalawa, huwag tayong makaapak sa kapwa. At kung ikaw man nasa gobyerno, ano ka pa man dyan, punong barangay ka pa man dyan, kung ano ka pa man, isipin mo uli na kaya ka nandyan ay para sa kapakanan ng tao. So dito sa Barangay Karirian, ang akin lang hinihiling, kung mayroon mang leader na kayong naisipan, isipin nyo na ang leader na yan mayroong tinatawag na commitment, may pagmalasakit, at mayroong pagmamahal sa ating bayan. Not necessarily in Brat, but entire country, dapat sa barangay nag-uumpisa ang pagpaayos ng buong Pilipinas.